Hi guys, good morning. So, start na kami ng milking ngayong umaga. Inaabangan ko yung isa nating subscriber na papunta ngayon dito. Kasi matagal na itong nangungulit sa akin. Maraming beses na tayong may mga ipinasok dito. Patuloy pa rin siya nangungulit na, "Sir, baka naman pwede, pa-expire na yung working permit ko. Kailangan ko mag-stay dito sa Canada kasi may pamilya din yung tao." So, antayin natin siya ngayon. And si boss paparating na. Kasi chinek ko lang tong mga kung may naipit. Antayin natin siya ngayon. Kasi ihaharap ko siya kay boss. Sila nang bahalang mag-usap. Nung nakaraan kasi meron kaming mga sinubukan na namang mga Pilipino na hindi tumuloy. Yung isa naka 3 days lang, yung isa 2 days lang. So, let's see kung ano magiging decision ni boss. Kasi sabi ko sa kanya, kung talagang interested ka, puntahan mo dito. Ipapakausap kita kay boss. Si Kuya Kicks Vlog, follow nyo. Galing dito, pinapunta ko at naghahanap ng working permit. So pinakausap ko na kay boss. Ayun nga lang si boss, nagpunta doon. Pag-iisipan daw niya at kakausapin pa niya ako. So ipapollow up ko na lang yung application niya. Alayo pa ng pinanggalingan ito. Saan ka pa galing? Quinil. Quinil? Layo pa. 10 hours? Ang layo ka. Kagabi pa bumiyahe. Pero pipilitin natin may pasok dito kasi may bakante kaming isa pa. A few moments later. Sige. Ingat ha, pasensya na sa sige, ingat ka. Oo. Basta babalitaan kita mamaya. Sige. So, si Kabayan, matagal nang nangungulit sa akin yon. Lagi niya akong message, "Sir, sana mapansin mo yung comment ko, yung message ko na makapasok sana ako dyan, hindi na rin sila marirenew." Alam nyo naman, napakarami na nagme-message sa atin at nagtatanong kung may LMIA daw kami. Ang problema kasi doon sa iba, nakapanood lang ng isang video, hindi pa nila nauunawaan yung sitwasyon, banat na kagad, akala nila ganun kadali. Alam nyo naman, kung nakatutok talaga kayo dito sa channel natin, na since April, pagpasok nitong 2025, ilan na yun na ipasok natin dito na hindi tumagal. So, April parang 2, tapos May, ilan na? Sobrang dami na natin na ipasok dito, walang tumatagal. I think 8 o 9 na yung naipasok natin Pilipino na walang tumagal. So, dati, pag may ipinapasok tayong kababayan natin dito, sasabihin ni boss, pagdating dyan sa farm, "Boss, na dito na yung tao. Kakilala ko to, ganan-ganan." O sige, Perds, pagsimulain mo na. Sabi ko, hindi mo ba imimit yung tao? "Hindi na, Perds, ikaw nang bahala. It's your decision na kung papasukin mo na lang kung anong umaga, gabi, ang pasok." Sabi ko, okay. Nagugulat nga ako kasi that time kailangan talaga namin ng tao. So, nung time na yun, maluwag-luwag pa. Pagdating dyan, hindi na meet ni boss. Ako na yung nagdesisyon, pinag-i-start ko na. May trabaho na kagad. Magkikita na lang sila para dun sa sa time in time out. Yun na lang. Ngayon, dahil nga nakakahiya na, ang dami kong naipasok na walang tumagal, nahihiya na ako kay boss magpasok. Alam nyo naman yan. At nitong huli, sabi ko kay Alan, ayoko na magpasok, ikaw nang bahala. Kasi ilang Pilipino na yung pinasok natin walang tumatagal. Kung natatandaan nyo, yung isa na nangungulit sa atin, na sabi ko,
ayaw ko nang magpasok. Nag-live kami noon, di ba? Nagla-live kami every, I think, Thursday night. Nagla-live kami ni Alan. Sabi ko, kung gusto nyo pumunta dito, pumunta na lang kayo. Kayo na yung makipag-usap kay boss. Ihaharap ko kayo kay boss. Kayo na mag-usap. So nag-usap naman sila. Ang problema nung time na yun, hindi madesisyon ng kagad ni boss kung pag i-startin yung tao. So pinabalik na lang. Nung time na pinabalik naman, di kami makapag-offer ng LMIA. So nagantay siya, I think 6 months. Araw-araw niya akong kinukulit. Na sabi nga niya sa akin, Sir Perds, update mo naman ako kung kailangan na ulit. So ako naman, nagpapalo po kay boss kung kailangan na ulit. Nung time na yun, kumuha nga si boss ng ibang lahi, mga Mexican. So sabi ko sa kanya, parang nadala ata si boss kasi puro Pilipino pinasok namin sunod-sunod, walang tumagal. So nagtry si boss ng ibang lahi, Mexican na ulit. Akala ko nga tatawagan ka, sabi ko sa kanyang ganun. Sir, baka hindi tatagal yung Mexican, ako na lang ulit, sabi niyang ganun. So to make the story short, sabi ko sa kanya, may bakante na ulit, mag-follow up ka kay boss. So nag-follow up siya kay boss, tinawagan niya. Ang ending, pinapunta siya. So nung pinapunta na siya, nag-start na siyang dumuti. Ito naman ang problema, hindi din tumagal. Can you imagine? Araw-araw nangungulit, araw-araw nagme-message, araw-araw nagpa-follow up sa akin na, Sir, baka naman, Sir, kakayanin ko yan. Lahat, sabi ko nga sa inyo, lahat ng pangako natanggap ko na eh. Kaya lang, hindi pa rin tumagal. And then itong huli nga, sabi ko kay Alan, ayoko nang magpasok. Ikaw baka may gusto kang ipasok. Sumubok si Alan. So may sinubukan siyang ipinasok. Ang problema, hindi din tumagal. May iba't ibang dahilan. May iba't iba kasing sitwasyon yung bawat pinapasok namin. Kaya hindi tumatagal. Hindi ko na isa-isain sa inyo. Kasi kung matagal nga kayo dito nakatusok sa channel natin, alam niyo yung dahilan kung bakit hindi tumatagal yung iba. So ako naman, nagbabasa lang ako ng mga comment ninyo, yung mga messages ninyo, na sinasabi nga ninyo sa akin na hindi na kayo marirenew, ayaw nyo umuwi ng Pilipinas, na sinasabi nga ninyo sa akin na para sa pamilya, nagbabayad pa kayo ng utang. Sobrang dami ko pong messages na ganyang natatanggap. So kahit na ayoko nang magpasok, minsan habang may ginagawa ako, naiisip kong tawagan yung mga nagbabaka sakaling makalipat. Alam nyo naman, doon sa matatagal na dito sa channel natin at doon sa mga updated sa immigration rules na ang higpit na ngayon, ang hirap makahanap ng LMIA. So, nagbabaka sakali din ako na may tatagal dito sa amin kahit na sa kabila ng lahat na alam nyo naman yung sitwasyon para lang sa status. Dahil naintindihan ko at naunawaan ko naman yung iba na gagawin ang lahat para sa pamilya dahil ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Alam niyo naman na pag umuwi tayo ng Pilipinas tapos nasanay na tayo sa abroad, talagang hindi natin alam kung paano tayo mag-uumpisa. At yung iba na nakarating dito na hindi na marirenew, nangangarap yung mga yan na madala ang pamilya nila dito. So sumubok uli ako, may mga ilang tayong tinawagan. Ito, matagal na to nagko-comment sa vlog natin, si Sir. Laging, Kuya Perd, subukan mo ko. Bukod sa comment, may message pa. Gaya nga nalalagay ko sinasabi sa inyo, mas nabibigyan ko ng pansin yung makukulit. Siyempre kapag lagi ko nababasa yung pangungulit ninyo, mas tumatatakay sa isip ko na ito, lagi ito nangungulit. Ibig sabihin, kailangan talaga nito. Porsigido talaga tong makuha tong trabahong to. So tinawagan ko si Sir, sabi ko, punta ka dito, ipapakausap kita kay boss. So kaninang umaga, ang aga niya dito. 10 hours pa yung biyahe niya. Sa Prince George pa siya galing eh. So 10 hours pa yung biyahe niya. Then pagdating niya dito, pinakausap ko siya kay boss. At sabi ko kay boss, he is looking for a job. We can try him. Sabi ko ganoon. Kaya lang si boss hindi pa makapagdesisyon. Nasagot sa akin ni boss, sige, I'll talk to the guys. Pag-uusapan daw nila. So sabi ko naman sa kanya, ipapollow up ko. At least nagkausap na kayo ni boss. Ngayon, inihatid ko muna siya dito. Kasi nagrenta lang siya dun dito sa tinutuluyan niya. Actually, dala na niya lahat yung gamit niya eh. Ngayon, kung magtatanong kayo, bakit dala na niya lahat yung gamit niya? Kasi yun yung isang dahilan. Kaya yung ibang ipinasok ko din naman dito na nagbabaka sakali ay hindi natuloy.
Kaya sila hindi natuloy, hindi sila kagad makapag-desisyon. Kasi yung iba, sabi ko, punta kayo dito, ihaharap ko kayo kay boss. Hindi ko naman basta-basta pwedeng ipamigay yung number ni boss at tatawag kayo ng mga taga malalayo. Kasi may mga nagko-comment eh. Taga Alberta, taga Prince George, taga Saskatchewan, taga Prince Edward. Alam nyo naman na marami na akong sinubukan na ganyan, mga taga malalayo pa. Ngayon, pagdating dito, hindi din naman tumagal. Kaya sabi ko sa kanya, posibleng ganito yung gawin sa iyo ni boss. Pag nagkausap kayo at sinabi niya mag-start ka na, makakapag-start ka ba? Kasi kung hindi ka makakapag-start, huwag ka na lang pumunta. Kasi marami na akong pinakausap sa kanya, iniharap sa kanya, na sinabihan niya on the spot, can you start today? Or kung dumating man kayo ng Sabado o Biyernes, can you start on Monday? So you have to decide kung makakapag-start ka. Kasi kung hindi ka makakasagot, baka ma-miss mo yung opportunity na ma-hire dito. Kaya lang, hindi ganun yung naging sagot niya. Pag-iisipan daw. Pero sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala bro, ipapalo up ko kay boss na baka sakaling mapagbigyan ka. Kaya naman niya dinala lahat yung gamit niya kasi nga buo na yung decision niya. If ever na i-hire siya ni boss, ang plano niya, hindi na siya babalik, hindi na siya uuwi. Kinausap na naman daw niya yung company niya na sabi nga niya, i-renew pa nyo ba kami? Ang sagot naman daw sa kanya ng employer niya, kung may chance pang makahanap kayo, hindi ko kayo pipigilan, i-release naman namin kayo kung may mahanap kayong trabaho na makakapagbigay sa inyo ng working permit. So dito na tayo guys. Alam niya naman na nagdadrive na ako pa uwi. Kaya dinaan ko na siya kasi nakakaawa din naman, magta-taxi pa, gagastos pa. Nag-rent lang siya doon ng 2 days ata. Sabi niya, kung hindi pa daw si boss tatawag at hindi pa makakapag-desisyon, babalik na lang muna siya doon sa trabaho niya. Kasi parang may kulang until next year na lang yung working permit niya. Parang I think 6 months, 7 months, 8 months, mga ganon. So mamaya papasok ulit ako kasi 3 shift ako today. Kakusapin ko si boss, ipapalo up ko yung application niya na sana ma-hire natin si Kabayan. Sabi ko nga po sa inyo, ilang beses ako nawala ng pag-asa, ilang beses na akong nadismaya doon sa mga plano natin sanang tulungan na makapag-work dito sa amin. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako naglilihim sa inyo na yung sitwasyon namin dito. Pero kung sa mga katulad ng mga kababayan natin na talagang ayaw umuwi at gusto mag-stay dito sa Canada para sa pamilya, hindi ako naglihim sa inyo. From the start, naging transparent ako sa inyo, no sugarcoat, sinasabi ko sa inyo yung tunay na sitwasyon ng trabaho namin, ng farm namin. Pero doon sa mga kababayan natin na talagang desidido na makahanap ng trabaho para makapag-stay dito, kasi alam niyo naman na hindi na nare-renew yung mga kababayan natin dito, ang dami na papauwi. Sino ba naman ako para ipagdamot? Hindi naman aking farm yan. Ngayon, kung alam ko may bakante, bakit ko ipagdadamot sa inyo? Ang problema lang po kasi yung iba, nakapanood lang ng isang vlog natin, sorry, pasok mo ako dyan, akala ganun kadali. Panoorin niyo po muna yung mga nakaraan nating video para malaman nyo, magka-idea kayo kung bakit parang ayoko nang magpasok. Dahil talagang sa dami na nang ipinasok ko. Since April, May, June, July, August, September, may mga pinasok tayo, wala talagang tumagal. So kung LMIA lang kailangan ninyo, meron po talaga kami. Ang problema nga, dahil nga sa dami ng mga hindi tumagal, siguro si boss, pinipili ng mabuti. Hindi kagaya ng mga nakaraan, pag isinama ko dyan sa farm, si boss wala, tatawagan ko, boss, na dito na yung tao. Sasabihin lang niya, sige Birds, ikaw nang bahala. Pag-startin mo na, ha? Hindi mo na ba kakausapin yung tao? Hindi na. Ikaw nang bahala. Ayos ba yan sa'yo? Okay to sa akin, sir. Okay naman, mukha namang maayos. O sige, ikaw nang bahala, pagsimulain mo na. So, nung nakaraan yun, dahil nga lahat ng pinasok ko hindi tumagal, so ngayon parang sinasala na niya. So, sana makuha ni Kabayan. Kasi matagal na to nangungulit sa akin eh. And sana, magkaroon siya ng status pa dito
kaysa naman umuwi. Dahil na-share niya sa akin yung sitwasyon niya. Tsaka kung ko tatanungin niya, yung personality ni kabayan mukhang okay para sa akin. I think tatagal naman. Sana tama yung hinala ko. Kasi yung mga nakaraan, hindi yung hinala ko, hindi umobre. Pero I think this one is tatagal talaga. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. At doon sa mga nagsasabi na kukunin ko daw yung bahay. Sabi nila, sir, it's a trap. Pag kinuha mo yung bahay na yan, di ba alam nyo naman, doon sa mga nakaramblog natin na inoperan nga ako ni boss ng pabahay diyan. Ito na lang isasagot ko sa inyo, paano nyo masasabing it's a trap? Anytime naman, kahit pabahayan niya ako, pwede ako magpaalam kay boss na aalis na ako. Wala naman silang magagawa dyan. Pero syempre, bilang pagtanaw ng utang na loob, mag-i-stay ako. Pero kung syempre, after 1 year, 2 years, at gusto ko nang umalis, actually, kahit nga hindi maka 1 year kung talagang decided akong umalis, kahit nagpagawa siya ng bahay doon, pwede akong umalis. Hindi yung sasabihin nyo na, it's a trap na hindi na, matatali na ako forever, hindi po. Kasi alam ko yung sitwasyon. Alam ko na kapag tinanggap ko yung bahay, anytime, pwede ko pa din siyang alisan kung may mas magandang opportunity na i-offer sa atin. Alam ko naman po yung ikabubuti ko. Alam ko ikabubuti ng pamilya ko. Hindi naman po tayong padalos-dalos, gaya nga nung mga nagko-comment sa atin na tama yung mga desisyon mo, Sir Perts, buti binabalanse mo lahat bago ka magdesisyon. Hindi yung sugod lang na sugod. So hanggang dito na lang guys, at tayo na dito na sa bahay at ako'y kakain muna at may pasok pa ako mamaya. See you guys sa next vlog. Bye-bye!